Let's pray, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na muli kami magkakasama, mag-aaral ng inyo pong mga salita. Dalangin namin, Lord God, ang malayang pagkilos sa mga espiritu, maging tagapagturo ka namin, maging kalakasan ka namin sa sandaling ito. And we pray, Lord God, na in everything that we do, walang ibang madakila, maparangalan, kundi kay lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating topic 157 ng pag-aaral po natin tonight, Called Together, The Power of Community in Christ. So ang main text po natin, kukuhanin natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi ng salita ng Diyos, you should not stay away from the church meetings as some are doing, but you should meet together and encourage each other. Do this even more as you see the day coming. Sa Tagalog, huwag daw natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Siyempre maganda, nakakadalo tayo physically sa isang local church every Sunday. Pero kung hindi talaga yun possible, salamat na may ganitong platform, di ba? Nakakadalo tayo ng gawain kahit online. Gaya daw ng nakasanayan ng iba. Sa halip, sabi dito, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo nang nakikita nating malapit ang araw ng Panginoon. So napakahalaga talaga na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, di ba? Kasi na-encourage tayo, na-empower tayo. So napapalakas po tayo sa pamamagitan ng ganitong platform. Yung church is not merely a building. Hindi po ito kailangan na napakalaki ganda, 'di ba, in the physical. Bagkus pag sinabing church, it is a family. It is a community of believers brought together by God's divine calling. And then don't you realize that even yung online platform na ginagawa natin, online Bible study, it is also a family. It is a community of believers. Lahat po tayo ay mananampalataya ni Kristo. The word ecclesia, yun po yung church, ang ibig sabihin nun, called out assembly. It reminds us that we are united for a purpose. So andito tayo kasi nga isa yung layunin natin, 'di ba? We would like to serve the Lord, 'di ba? We love God and we love others. Just as the Lord Jesus Christ called his disciples to form the first community of faith, he also calls us to be part of his church. 'Di ba ganun yung ginawa ni Jesus Christ? Nag-evangelize siya, pinorm niya muna yung mga disciples niya na eventually sila yung mga ngaral ng salita ng Diyos. And then naging part yun ng gawain ng Lord. In the same way tayo din, we are sharing the gospel, the word of God to us, and now we are part of the church of Jesus. So are we answering His call or are we standing at a distance? So yun po yung challenge sa atin na sana tumutugon tayo sa panawagan ng Panginoon, hindi yung lumalayo tayo doon sa presensya ng Lord. Yung early church kasi na nakasulat sa Acts chapter 2 was birthed in an extraordinary time. Si Jesus Christ during that time, na-ascend na siya sa heaven, di ba? He was crucified and then after 3 days, He rose again. Then minit niya pa rin yung kanyang mga disciples and then nag-ascend na siya sa heaven. It was the time that the disciples were filled with the Holy Spirit at Pentecost. So nagsalita sila ng iba't ibang languages kasi napuspos sila ng banal na Espiritu, uniting them in purpose and power. So tinanggap nila yung kapangyarihan kasi nga bumaba na yung banal na Espiritu. Sa kapanahunan natin ngayon, nung tinanggap mo na si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay mo, nanahan na ang banal na Espiritu sa atin. Kaya nga sabi, di ba, our body is a temple of the Holy Spirit. Yung Acts chapter 2 verses 42 to 47, it paints a beautiful picture of the early Christian community. Yung mga Christians during that time, yung mga unang Christians, ang ginagawa nila, they devoted themselves to teaching, katulad ng ginagawa natin, di ba? To fellowship, nagsasama-sama, breaking up the bread and prayer. So we do the prayer. Siyempre, tayo po ay at distance, kaya hindi po tayo makapag-breaking up the bread. Pero in the physical church, we're doing that. The Holy Communion, di ba? Yun po yun. This was not just a ritual, pero ito po ay lifestyle of being together, rooted in mutual encouragement and support. So, di ba, ito yung ginagamit ng Lord na platform for us to encourage one another, to support us in prayers, di ba? The exhortation naman in Hebrews chapter 10 verse 25 came during a time when some Christians were tempted to abandon fellowship due to persecution and fear. So yung mga Christians during that time, naka-encounter sila na they were persecuted. And then dahil doon, nagkakaroon sila ng takot, di ba, na ipagpatuloy yung kanilang pananampalataya.
Pero niremind pa rin sila dito ni Pablo na dapat sila ay manatili sa pagdalo ng gawain ng Lord. So sa atin maaring hindi naman ganoon, wala kang takot, wala kang persecutions, pero minsan the busyness of life, 'di ba? Minsan ang dami nating projects na kailangan gawin, requirements, preparation sa exam, may trabaho tayo, may pamilya tayo, 'di ba? So minsan nase-set aside natin yung time for the Lord. So this verse reminds us the importance of fellowship, of giving time to God. The writer of Hebrews reminds them and even us that gathering together is vital. Napakahalaga po nito, especially as we see the day of the Lord drawing near. Ako natutuwa ako na narito tayo online. Pero sana kung may mahanap ka rin na physical local church, Christian church na pwede kang dumalo every Sunday para mas lumago pa yung faith mo sa Panginoon. So that would be nice para patuloy pa tayo mag-grow. So meron ka nakikita na Christians like you na nagpapatuloy din sa kanyang pananampalataya. So 5 points ang gusto kong ituro, i-remind sa atin tonight. Number 1, we are chosen to belong. The Lord God, naniniwala ako, He intentionally called His disciples from their community. In the same way, ganun din tayo. The Lord God, He handpicks each of us to be part of His body, the church. Pag sinabing handpick, sinala, pinili, intentionally, pinili ka ng Lord na makadalo ng ganitong gawain, di ba? You were invited, yes, pero yung respond, it was the Lord God who led you na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Katulad ng yan nangyari kina Peter, kina Andrew, kina James, and John. They followed the Lord God in Matthew chapter 4 verses 19 to 22. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda na mga tao. Kasi mga mangingisda ang mga to ng isda. Pero sabi ng Lord, gagawin ng mangingisda ng mga tao. Ibig sabihin mag-share ng word of God. Alam niyo ang ganda ng response nila sa verse 20. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi sila nag-alinlangan. Hindi nila kinwestiyon yung credibility ni Jesus. Sino ka ba? Bakit kami susunod sa iyo? It was led by the Holy Spirit. Gets nyo? Yung power. Kaya ka rin narito, it was led by the Holy Spirit. Verse 21, nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Anong nangyari? Tinawag din sila ni Jesus at sa verse 22, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. So makikita natin sumunod sila kay Jesus Christ. The Lord God, alam na ni Lord God kung sino yung kanya at hinanap niya yung kanya intentionally. In the same way, ganun din, the Lord is personal to us. Hinanpick tayo ng Lord individually. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Point number 2, there's unity that brings strength. Tandaan mo, there is power in unity. As believers, we encourage one another and we uplift one another. Dito sa Acts chapter 2 verses 44 to 47, this is where the early believers shared everything in common, leading to growth and favor. So di ba ito yung time na sila napuspos na ng banal na spirito, bumaba na yung Holy Spirit. So dito sa Acts chapter 2, sabi diyan, nagsama-samang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Grabe yung selflessness nila, di ba? Yung pag-ibig nila sa kanilang kapwa mananampalataya. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa church at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. It was the Lord God bringing people to church, bringing people to Bible study. Ang kailangan lang gawin natin yung pinapagawa ng Lord and the rest will follow. We just have to entrust the Lord God. Point 3, encouragement fuels perseverance. In times of trials, the church is a place of refuge and renewal. Katulad na nangyari kay Paul at saka kay Silas. Imagine, nasa bilangguan sila. Despite na nasa bilangguan sila, nakuha pa nilang i-encourage yung mga Philippian believers, yung mga mananampalataya na nasa Pilipos. Sabi ng Gawa, chapter 16, verses 25 to 40. Nang maghahating gabi na,
Sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Hirap ng sitwasyon nila, no? Nasa bilangguan sila. Pero si Paul, si Silas, anong ginagawa nila habang nasa bilangguan sila? They praise, they worship the Lord. At ano yung dahilan? Bakit sila nasa bilangguan? Because of their faith kay Jesus Christ. Hindi dahil sa may masama or kasalanan silang ginawa. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nanyanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So I believe hindi lang naman si Pablo at saka si Silas yung nakakulong during that time. Sabi doon, nakalag daw lahat ng tanikala ng mga bilanggo. And then dahil doon, syempre nagising yung bantay ng bilangguan at ang makita niyang bukas sa mga pinto, anong ginawa niya, nakala niyang nakatakas sa mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Kasi kapag jail guard ka during that time, then natakasan ka ng iyong binabantayan, so kapalit ng buhay mo. Kaya sabi dito, tinangka na lang niya magpakamatay. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Nakaka-bless to, no? So, ibig sabihin, it's not only Paul and Silas na naroon sa kulungan. Maaring meron talaga doon ng mga kriminal na kasama nila, pero hindi sila tumakas, di ba? Naroon silang lahat. Naniniwala ako na born again din sila. Kasi nga, nagpipraise, nag-worship si Pablo at si Silas. Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So yun po ay nangyari na sa atin. Sumampalataya tayo kay Jesus Christ at maniwala ka dapat na even yung mga kasama mo sa bahay maliligtas katulad mo. Katulad na nangyari sa jail guard na to. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. 'Di ba pumunta sila dun sa bahay ng jail guard. Nang oras din iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo ng sambahayan. Pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Ito bumalik pa rin, di ba? Si Pablo at Silas bumalik pa rin sa kulungan after nila mag-evangelize dun sa jail guard. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, inuutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo't umalis ng mapayapa. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis kayong kami mga mamamayang Romano. So sila po ay mamamayang Romano. At ngayon palihim nila kaming palalayain, hindi maari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kahit sila'y pumunta sa bilangguan at tumingin ng paumanin sa dalawa. Inalabas nila sina Pablo at Silas at pinakausapang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagpatuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Tinan mo nung ginawa niya doon sa bahay ni Lydia. Bago umalis ang dalawa, referring to Paul and Silas, pinagbili na nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Grabe, no? Galing ka sa bilangguan, 'di ba? Tapos nahagupit ka and so, then anong ginawa pa nitong si Pablo at saka ni Silas? In-encourage pa nila yung Philippian believers. So ganun po kahalaga talaga yung relationship natin kapag tayo po ay malalim sa Panginoon. Point 4, worship flourishes in community. Yung corporate worship, it brings a unique sense of God's presence and power. Don't you realize that? Kaya nga kapag every time na napapagod ka, nalulungkot ka, alam mo makinig ka lang ng praise and worship, sumabay ka sa awitin sa Panginoon, makakaramdam ka ng ang kapayapaan. Mararamdaman mo yung presence, yung power ng Panginoon. 'Di ba? It was in Acts chapter 16 verse 25 where Paul and Silas worshiped together. Then it lead to what? A miraculous jailbreak, 'di ba? And then sabi doon, hindi lang sila nagpe-praise and worship, then even yung mga ibang bilanggo nakikinig sa kanila at naniniwala ko by faith na sila din nagpe-praise and worship sa Panginoon dahil nga na-bless sila sa pagpupuri at pagsamba na ginawa ni Pablo at saka ni Silas. Yung point 5 natin,
Actually, narito na tayo sa stage na to. Lahat tayo saved na. Naniniwala ako kasi tinanggap na natin si Jesus na Lord and Savior. So what we're doing right now is we are preparing for Christ's return. Dapat naniniwala ka that the Lord God will return. And meeting together reminds us to stay vigilant and faithful as we await Jesus' return. Diba, ang dami na nangyayari all over the world. So those are signs of the second coming of the Lord Jesus Christ. Ang biblical example nito, yung parable of the 10 virgins na mababasa po natin sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13, talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Sabi ng verse, ang kaharian daw ng langit ay maitutulad dito. Yan ha, reminder to sa atin. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, so full, at ang 5 naman sa kanila ay wise, matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis, kasi nga full. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. So prepared yung 5 matatalino. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Diba? Minsan sabihin na, tagal naman dumating ni Jesus Christ. Akala ko ba, nung year 2000 darating na siya. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Tumunog ang trompeta. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Pero anong sabi ng mga mananampalataya? Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Yan, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Tayo po yun kasi we are preparing sa pagdating ng Lord. Umaatin tayo ng ganitong gawain, di ba? Nag-church tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sabi dito, pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumagon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Amen. Ang talinghaga na binasa natin about the parable of 10 virgins, this is a powerful story na nagbibigay sa atin ng liwanag about importance of being prepared sa second coming ng Panginoon. So ako naniniwala as Christians, kung talagang tinanggap mo yung biyaya ng Lord, dapat ang ginagawa natin, we are excited and preparing sa pagbabalik ng Panginoon. 'Di ba kung gaano tayo ka-excited kapag meron tayong travel, meron tayong excitement kapag tayo i-graduate, mapupromote, 'di ba? So the more that we're excited, naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon kasi siya yung Lord of Lords, God of Gods, King of Kings. Siya lang naman yung author of our life. Sa kwentong ito, merong 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal, ngunit 5 lamang ang may dalang sapat na langis para sa kanilang mga ilawan. In the context of the Gospel of God, ang talinghaga hindi lamang ukol sa paghahanda, kundi pati na rin sa pagtanggap ng biyaya at responsibilidad na uugnay dito. So sana hindi lang tayo mag-settle na we just accept Jesus Christ, tinanggap natin yung biyaya, pero dapat nakikita mo ano ba yung dapat kong gawin para hindi naman nasayang yung biyaya na tinanggap ko mula sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang biyaya ng Diyos ay isang kaloob na dapat nating pahalagahan at gamitin ng tama habang tayo naghihintay sa kanyang kaharian, di ba? Kung siguro sa atin, pag binigyan ka ng diamonds ng 1,000 or 1 million peso, talagang papahalagahan natin, iti-treasure natin. Imagine yung ino-offer sa atin ng Panginoon. Forgiveness sa ating mga kasalanan, past, present, future, since eternal life, kapiling siya, di ba? So dapat pinapahalagahan po natin yung tinanggap natin na biyaya mula sa Lord. Noong panahon ni Jesus, ang mga kasalan na hindi lamang isang seremonya, kundi isang mahabang pagdiriwang. Kasi ganun yung tradition ng Israelites. Mahaba talaga yung kanilang seremonya, yung pagdiriwang for the wedding. Ang mga dalaga ay bahagi ng isang mahalagang tradisyon na sumasalubong sa lalaking ikakasal. It was the other way around. Di ba sa panahon natin ngayon, ang naghihintay yung groom sa pagdating ng babaeng ikakasal. Dito baliktad.
naghihintay, sumasalubong, iniintay nila yung lalaki na ikakasal. Siyempre, ang nire-refer dyan dun sa verse na lalaki ikakasal, it was the Lord Jesus Christ at tayo yung bride. The church is the bride. Karaniwang sa gabi, ang langis sa mga ilawan ay simbolo ng kanilang kahandaan at pananabik. Ang talinhaga ay isang babala rin sa mga alagad ng panahon na iyon at hanggang ngayon na huwag daw nating baliwalain ang responsibilidad ng pagiging handa sa harap ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay inaalok sa lahat, libre, walang bayad. Di ba? Bible study natin, free to. Ngunit ang responsibilidad ng pagtugon dito ay sa atin. Hindi ito ipinipilit. Kasi sabi ko nga, it is the work of the Holy Spirit. So, ang respond natin, syempre, tanggapin yung biyaya na ito, then lakaran natin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay handog na may kalakip na paanyaya. Ang maging handa, ang maging tapat. Tulad ng 5 matatalinong dalaga, tayo ay tinatawag na gamitin ang biyaya upang magliwanag sa ating pananampalataya kahit sa gitna ng kadiliman. Diba? Hindi ka exempted dyan. Kahit na prayerful naman tayo, kahit na mabuting citizen naman tayo ng ating bansa. Pero hindi tayo exempted sa nangyayari sa ating bansa. Diba? Nangyayari sa buong mundo. Pero sana magliwanag sa atin yung pananampalataya natin kay Jesus. Ang tanong, ako ba'y handa sa pagbabalik ng Panginoon? Amen? Ginagamit ko ba ang biyaya ng Diyos upang maging mabuting katiwala at tagasunod ni Kristo? Sa biyaya ng Diyos, handa ka ba magliwanag sa kanyang pangalan habang hinihintay ang kanyang muling pagbabalik? Sa ating conclusion tonight, the Lord God calls us not to isolation, but to fellowship. Gusto ng Lord, nakikipag-fellowship tayo sa Kanya at sa kapwa natin mananampalataya. The church is His chosen vessel to build, to nurture, and to strengthen His people. As members of this divine community, we are called to encourage one another, grow in faith, and prepare for Christ's return. So, maaaring yan, ikaw pa in-encourage. Then, habang nag-grow ka sa pananampalataya mo, habang nagpe-prepare ka sa pagbabalik ng Panginoon, eventually, you'll be the ones na encouraging other people, praying for other people, sharing the gospel to others. So, ang ating application, i-reflect mo, ano ba yung role mo in our church community? Are we actively participating, engaging others, and contributing to the unity of the body? So we need to take a step to connect deeper with fellow believers, whether through small groups, yan katulad ng ginagawa natin tonight, ministries, kung meron kang talento, skill na gusto mong ipagamit sa Lord, or even acts of service. Diba? May mga community service ang ginagawa. We're sharing the word of God to others, feeding program, and so on. Pwede po natin yung gawin for the glory of God. Ang challenge sa atin tonight, will you answer God's call to be part of His united church? Living in fellowship and love with His people? Siyempre, ang sagot dapat natin dyan, Amen. Lord God, salamat Panginoon that we are called together. Salamat Lord sa mga salita na aming napakinggan na tunay nga na napakahalaga na aming pinapahalagahan yung biyaya na tinanggap namin mula sa inyo. Yung fellowship with the believers, yung fellowship namin with you, Father God, yung pagdalo namin ng gawain ninyo, Lord Jesus. Alam namin Lord na ito pa'y kalooban ninyo sa amin and we pray na mag-grow kami sa aming pananampalataya sa inyo, sa aming acts of service, Panginoon. And we can also be a vessel of grace to others, to encourage them, to empower them, to pray for other people as well. Salamat Lord for this night. Purihin ka, dakilain ka, sambikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.